Hello, good morning to everyone. Ano po ngayon? It's Wednesday, Baclaran Day. Medyo makulimlim ngayon dito sa Tondo. Ayan o, makulimlim po siya. Kahapon ng hapon, umambun lang. Ngayon naman makulimlim. Sir, anong oras mo na dyan? Oh, mag-alas 7:55 po ng umaga. Ayan po ang ating kalagayan. Marami pong mga nagbibiyahe, mga biyahero, mga papasok sa eskwela, may mamamalingke, may pupunta ng Divisoria. Kaya yan po ang ating kalagayan sa araw na ito. Katatapos ko lang nagkape at saka tinapay, pandesal. Pandesal na mainit at saka black coffee. Ayan po. Hello, good morning. Ayan. Ang aga ko kaya. Wala pang nagpa-blood sugar sa akin. BP lang. BP lang. Blood sugar wala pa. Tignan po ninyo, makulimlim ho ah. Makulimlim po ang ating panahon sa araw natin. Medyo ano po, yung makulimlim na maalinsangan. Meron no yata tayong paparating na bagyo. Pwede tayong magkwento-kwento. Meron akong napanood na isang vlogger. Yung isang vlogger na yun, meron siyang binabanatan, bata. 18 years old, binabanatan niya. Pag binabanatan niya na wala daw siyang utang na loob sa umampon sa kanya. Pero sa totoo lang, yung batang ito sa unang first chapter ng kanyang buhay, ano po siya, nasa Divisoria, kargador po siya. Kargador. Tapos meron isang vlogger din na nakita niya nakita niya ang batang ito. Siyempre naawa siya. In-interview niya kung sino ang kumukup sa kanya. Sinabi naman niya kung sino yung kumukup sa kanya. Mabait naman yung kumukup sa kanya, taga Baseco. Tapos itong vlogger na to, minsan pumunta siya doon, hinahanap niya yung kargador na to. May nakapagsabi na nandun siya sa kumukup sa kanya. Pinuntahan niya yon sa lugar na yon. Delikado pa naman yung lugar na yon. Pumunta siya doon, kinumusta niya, bakit daw hindi na siya nagkakargador. Siyempre yung bata, nahihiya pa. 11 years old siya noon eh. 11 or 12 years old. Dahil bata pa, siyempre, mailap yun eh. Kapag nandun yung kapag pumupunta yung doon sa Divisoria, kinukuha na niya ng kung ano yung ginagawa ng bata. Siyempre, nagkakargador eh. Kahit papaano, yung bata, kumikita rin. Nakakabili siya ng mga tsinelas, short pant, at nakapagbibigay din pa siya nakapagbibigay din siya ng konti doon sa kumukup sa kanya sa Baseco. Ngayon, ito namang vlogger na to, pumunta siya doon kung ano yung dala-dala niya, may mga pagkain. Siyempre sinusuyo niya. 'Di ba? Sinusuyo niya kasi yung bata ayaw talaga na sumama sa kanya kasi gusto niya sasama sa kanya pero ayaw niya. Umiiyak pa yung bata. Tapos itong vlogger na to, pinipilit na niyayakap. Panuorin ninyo yung unang chapter ng batang ito hanggang kahuli-hulian kung paano siya napunta doon sa vlogger na to. Ako sinubaybayan ko yan, naiyak nga ako eh. Ano na ito, bali yan, hiwalay sila, yung nanay niya at saka yung unang asawa niya, naghiwalay sila.
Tapos yung nanay, nag-asawa ulit. Nagkaroon sila ng anak. Pero alam naman ng nanay, alam naman ng bata kung sino yung tatay niya. Hindi yung sinasabi nung isang vlogger na hindi alam ang tatay. Ibig sabihin, putok sa buhok. Hindi, alam niya ang tatay niya, alam niya. Ngayon itong vlogger, sikat na vlogger na to, yung bang kinuha niya sa sa mga pag namamasyal sila, kinukuha niya doon sa bahay ng kumukup sa kanya, yung dati, binibili niya ng sapatos, damit, mga brief, ganun. Hindi naman hiningi ng bata yun eh. Hindi naman niya hinihingi yung bata yun. Mismo yung vlogger ang nagbigay sa kanya nun. Kaya kayo na naghuhusga doon sa bata, huwag niyo sasabihin na wala siyang utang na loob. Dahil yung bata, pilit lang yun na kinuha ng sikat na vlogger. Sa totoo lang, kung walang go yung nagkumupkup sa kanya, hindi pupunta yung bata doon. Kaya wag niyong sasabihin yung bata walang isip, tanga. Ang dami yung sinasabi na pangbubuli doon sa bata. Parang kayo, wala ba kayong ginawang pagkakamali sa buong buhay ninyo? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Kasi yung bata binubuli nyo. Kaya siyempre, kayo, nagpapakalaki lang kayo ng mga subscriber, wag naman kayong ganyan. Nakakasagasa kayo. Kaya kayo, bago kayo manghusga, panoorin nyo muna yung vlogger na ito kung bago naging sikat siya. Nung nasa kanya na si Dave, naging sikat na siya. Marami ng mga vlogger na nagpapadala sa kanya, nung napunta na yung bata na ito doon sa bahay ng sikat na vlogger, nandiyan yung mga nakikita pong mga package, ganyan, mga tulong galing sa ibang bansa. Tulong yun para doon sa bata. At kaya naman sinabi ko to kasi napanood ko sa kanyang talambuhay. Kaya wag ko kayo magsalita ng ganyan sa isang tao. Bakit? Hindi kayo nagkamali sa buong buhay ninyo? Baka mas pa kayo. Kasi yung bata 18 years old, kayo mas matanda kayo. Dapat bago kayo magsalita, isipin nyo muna. Siyempre, nakakasakit yung sinasabi nyo doon sa bata. Hindi ko kinakampihan yung bata. Nasa gitna lang ako. Kung may mali doon sa bata, sige, puntahan ninyo. Kayong pumunta, hindi dito sa social media. O, di ba? Sinasabi ko lang naman yung side ko. Yung side ninyo, hindi maganda. Nandiyan yung mga pagmumura, minumura nyo sa social media, dito sa YouTube. Dapat hindi nyo minumura yung bata. Sasabihin nyo, walang utang na loob. Siguro nga, na walang utang na loob. Siguro din, yung bata, nag-rebuild rin. Dahil meron din sigurong hindi nakitang pagkakamali din doon sa kumupkop sa kanya. Nagsasalita lang ako ha, nagsasalita lang ako sa inyo ng ganito, kaya kayo, yung mga sinasabi nyong wakwak, siguro yung mga wakwak na yun, yung tumulong kay doon sa kargador na sinasabi nyo. Pero kahit kailan, si kargador, hindi humingi niyan bago napunta doon sa sikat na vlogger. Mismo yung sikat na vlogger, siya ang bumibili ng mga pangangailangan niya bago napunta doon. Siyempre, yung bigay-bigay na yon, may kapalit yon, di ba? O anong kapalit? Kinupkop niya. Nung kinupkop niya, may mga nagbigay na sa kanya ng mga package, meron nang tumulong sa kanya, mga cash money, o di ba? May kapalit yun eh. Kaya bago kayo magsalita, wag ganun gagawin niyo doon sa bata. Pasensya na po kayo ha kung ano yung nasabi ko sa inyo. Kasi hindi maganda yung nagsasalita kayo na sa social media pa kayo eh. Akala nyo mga santo kayo. Akala nyo hindi kayo nakabasag pinggan. Huwag ko kayo magsalita ng ganun. Kahit sa ating buhay, may pagkakamali tayong nagawa.
Pero nakikita ninyo doon sa kargador yung pagkakamali niya. Pero yung pagkakamali nyo, ba't hindi nyo ikwento? Ikwento nyo kung talagang magaling din kayong mga vlogger. At saka gumawa din kayo ng content, hindi na lang doon sa binatilyo na yon, yung kargador na yon. Puro na lang ganun na lang. Nagpapalaki kayo diyan ng ng subscriber meron pa yung nag-uumpisa pa lang. Binabanatan na kagad si kargador. Huwag ganun. Ako maliit lang ang bahay ko, pero ako hindi ako gumagaya. Sarili kong yung content. Salamat po sa mga nakinig po sa akin at pasensya na po kung ano man ang nasabi ko po sa mga vloggers na sa mga sinasabi ko. Pasensya na po. Siyempre ako naman naantig ako doon sa pinagsasabi nyo doon kay kargador. Nandiyan na lahat na sinabi nyo nang hindi maganda sa kanya, kaya ako din sinabi ko rin yung nasa loob ko. Pasensya na. Bye-bye po, bye-bye. See you in my next video. Sana po nagustuhan po ninyo yung kwento ko. Ganito ngayon ang ating panahon.